So eto mga sangkay, maganda yung mag-uusapan natin ngayon dahil nga po first time po ito nangyari at ako mismo to be honest, nagulat. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po yung mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. So eto, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong malaking balita ito actually. Kasi first time na nangyari ito sa Pilipinas at hindi ko po aalain mga sangkay na pwede pala itong mangyari. Pambihira. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po. First time na nangyari ito, o mangyayari. Kasi ayon po dito, BICAM hearings, ila-live stream na. Yun ang pinakamalupit doon mga sangkay. Ila-live stream, ibig sabihin, lahat po ng mga kababayan po natin, makakapanood na, makaka-witness na. At kung may kahina-hinala, mga sangkay, tayo po mismo, magre-react. 'Di ba? Pwede naman palang mga sangkay, no? Maging transparent ng kaganito. Pero bakit hindi po ito ginawa noon pa? The President heard the people's plea. Ayon kay PBBM, ila-livestream na ang BICAM hearing sa 2026 budget Yun. para matiyak ang full transparency. Alam nyo, ang masasabi ko dito, ito po yung golden age of transparency. Ito po yung reaction ko dyan, mga sangay. Kasi this is the first time na sobrang transparent na ng gobyerno natin ngayon. Kita nyo mga sangkay, pinapakulong na yung mga kurap. Tapos ngayon mga sangkay, marami po ngayon itinutugis na. 'Di ba? Kahit nga po yung pinsan ni BBM, kasama po sa mukhang mayayari. Pero, bukod dyan mga sangkay, ang kailangan kasi ditong ayusin yung sistema. At ngayon, itong nakikita po natin mga pagbabago ng sistema, kagulat-gulat. Kasi nga po, ngayon lamang po natin ito na witness. Kaugnay naman sa flood control scandal, handa raw siyang humarap sa investigasyon sakaling umabot ito sa bakod mismo ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy. Pinky, inanunsyo ni President Bongbong Marcos na bubuksan sa publiko ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget. Yung maganda dyan. Tanggal na rin ang anumang small committee para alam daw ng lahat ng tao ang anumang pumapasok sa budget. Yung small committee na yan, mga sangkay, binunyag po yan ni Tiangco, Congressman Tiangco. At doon ko lamang din po yan na nakita, mga sangkay, na yun pala yun. Kailangan dumaan pa sa small committee para ka magkaroon ng hinihiling mo na budget para maibigay. Doon nga po nangyayari daw mga sangkay yung parang, ewan ko di umano, ayon po kay Tiangco nagkakadugaan mga sangkay. O may pananabutahe. Kailangan dumaan sa small committee para maibigay yung budget. Ngayon mga sangkay, wala na. Tinanggal na po ni BBM at ila-live stream na. Ibig sabihin, ako man nai-excite kasi hindi ko po alam kung paano ginagawa yan. Pero ngayon mga sangkay, mawi-witness na po natin. Ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes. Galing. Or who proposed those changes. Yun ang malupit, guys. First time, alam nyo, pwede pala itong gawin, no? Bakit hindi ginawa ito noong mga nakaraang mga administrasyon? Yung ganitong klaseng transparency. Ngayon, mag-a-adapt pa yung government po natin ng blockchain. So, talagang golden age of transparency ito.
under the Marcos administration. First time na nangyari, mga sangkay. So that people will know. Tapos ito pa, maliban dito, yung mga SALN ngayon ng mga kababayan, ng mga kababayan po nating mga politiko. Okay. Yung mga SALN po nila, yung mga kayamanan nila, ano na, lahat na po tayo mga Pilipino pwede na mag-request. Di ba? Gusto natin makita yung SALN ng ganitong klaseng senador o congressman. Pwede na po mag-request lang. Ganun lang kadali. Magpipresenta lang daw po ng 2 ID. So, ibig sabihin, ngayon mga sangkay pa lamang nagsisimula ang transparency na malupitan, mga sangkay. No. Nagkasundo na raw sila ni House Speaker Bogie D na nandito rin sa palasyo kaninang tanghali. Pabor din daw dito si Senate President Tito Soto. Ayon kay PBBM, dapat naman talagang bukas ang bike cam. Pero kadalasan ay hindi nasusunod ang tamang proseso dahil sa mga small committee. Yun. Confident din daw ang Pangulo na wala siyang kailangang i-veto dahil binantayan niya ng mabuti ang budget. In his own words, involved daw siya sa pagbuo ng budget na ito. Ano sabi? Involved daw siya sa pagbuo ng budget na to? Nang mabuti ang budget. In his own words, involved daw siya sa pagbuo ng budget na ito. Pero titingnan pa rin daw niya kung hahantong sa pagbibito sakaling may mga line item na wala sa plano ng kanyang administrasyon. I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. Okay, yan po ha. Tandaan nyo, galing na po mismo sa bibig ni PBBM, siya daw po ay naging involved na dito sa pagtarastas tungkol po dito sa budget o national budget for 2026. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines. Galing lang mga sangkay. Again, ito po yung golden era ng transparency sa government, mga sangkay. First time po kasi dati nga daw po, last administration, maging yung SALN, itinago, mga sangkay. Ngayon, i-open na po ni PBBM. Live stream na. Pati nga po yung bidding, mga sangkay, ang pagkakaalam ko, live stream na rin. Mga bidding ng mga projects, live stream na raw po. So, nakakatuwa, mga sangkay, malaking pagbabago ngayon. Pinky, diretsahan ding sinagot ng Pangulo ang tanong ng bayan na sakaling umabot ang investigasyon ng maanomalyang flood control projects at budget insertion mismo sa Malacanang. Handa kaya ang Pangulo na sumailalim sa investigasyon? I'm confident because I know what we did or did not do. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Correct. Yun po yun, mga sangkay. Ang gusto talagang mangyari, bawa nila Sara, 'di ba? Gusto nila matanggal si BBM. Pero ganun pa man, mga sangkay, handang humarap daw po siya sa investigasyon. At willing siya, ito pang malupit, willing siyang mag-reveal ng kanyang SALN. Kamusta sila VP Sara? Kaya ba nila yan? 'Di ba? Yan talaga yung legit na, naku, pambira, mga sangkay. Matagal na po sana ginagawa ito ng mga politiko, pero bakit ngayon lang? More than willing naman daw siyang isapubliko ang kanyang SALN kahit sino pa ang mag-request nito. Ayon kay PBBM, nagulat raw siya nang umupo noong 2022 dahil ipinatanggal ng Duterte administration ang access sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga public official. Yun ang nakapagtataka talaga, mga sangkay. Bakit pinatanggal? Kahit nga ako, napatanong ako, bakit? Teka lang, bakit? Ba't ganun? May mga tinatago ba nung panahon ng Duterte administration? Bakit parang
nilagyan ng kortina para hindi makita ng sambayanan, di ba? Tila imposible raw na makita ang mga dokumento ng mga public official sa ilalim ng dating administrasyon. Pero ang Marcos Jr. administration, anuman daw ang maungkat laban sa kanilang administrasyon, handa ang presidente na humarap at patunayan at patotohanan ang kanyang mga salita. Samantala, fully supported naman ng Budget Department ng announcement na ito dahil ito raw ang pinakaunang pagkakataon na bubuksan sa publiko ang usually ay closed-door hearings ng Congress. Di ba, mga sangkay? First time. This is the first time na mawi-witness ng sambayan ng Pilipino na pambira itong BICAM hearing patungkol po sa 2026 budget, mapapanood ng buong Pilipinas. Kasi dati mga sangkay, ano yan private Ngayon, dahil gusto nga ni BBM maging transparent ang buong bansa natin. Kasi sabi ng mga DDS, di ba, na magnanakaw daw po ang Marcos administration. Then, eto, tingnan natin, sino nga bang nakagawa na ito? Si BBM lang. No? Sino nag-reveal sa mga kurap? BBM lang. May nakagawa ba niyan? Nung una, kahit po nung panahon ni PRRD, magbilang kayo, maghanap kayo, baka nakakaligtaan ko lang na may nakita kayong pinakulong or pinaimbestigahan ng malaliman na mga kurap. Lalong-lalo na po yung mga buhaya. Di ba wala? And ito na naman mga sangkay. Ila-livestream yung BICAM hearings. Sino mag-aakala na mangyayari ito? This is the first time, guys. This is the first time. Good job, PBBM. Good job. Kasi para po malaman na kahit na mga common na Pilipino, di ba? Yung mga simpleng Pilipino katulad natin, gusto rin po natin malaman kung paano ginagawa yan. At para kung may kahina-hinala, edi ang publiko magagalit, di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangga Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.